ay luluhod. Itatanghal dakilang pangalan mo. Iisang tungkulin, iisang damdamin, ika'y aawitan. Ang ngalan mo'y itataas. Itaas ang ngalan ni Yahweh. Mga kamay, iniwang-kaiway, o Yahweh. Pwede bang lumundag para sa Panginoon? Ilulundag, o Yahweh. Purihin si Yahweh. Kami ay narito upang magpasalamat sa iyo. Ang kagalakan mo. Amen. Thank you. Thank you. Magandang tanghali po. Good afternoon po. Tanghali na no? So, magandang ayan. So, wow, I can see beautiful faces ng anak ng Panginoon. Sino po dito ang pinagpala? Palakpakan naman natin ng Panginoon kung tayo pinagpala. Hallelujah. Sabi nga kanina sa prayer ni Pastora, ngayon pa lang alam natin pinagpala na tayo ng Panginoon. Amen? At ganyan po kabuti ang ating Diyos. That's how good God is sa buhay natin. Kahit na ano pa ang mga dinadaanan natin ngayon, God remains so faithful to us. At hindi po nagkataon lang na nandito ngayon. No? Dinala ka, kapatid. Dinala ka ni Lord dito dahil mayroon siyang gagawin sa buhay mo ngayon. Wow, hallelujah. No? Kaya tayo pagpapalang gagawin ng Panginoon sa atin. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Now, before we get to the main topic, no?
Meron muna akong katanungan ngayon, no? Na nyo. I think I will use this microphone, no? Para mas malinaw. Medyo nagfe-fail yung lapel. Yan. So, sino po ba sa inyo ang nakaranas ng makatanggap ng good news? Yan. Sa iba't ibang paraan. May nagbalita sa iyo na ikaw ay yayaman na. Wow! Good news, no? May tumawag sa iyo na meron kang biyaya na matatanggap. Wow! So, siyempre, feeling mo, wow, very attractive yon, nakaka-attract. Sometimes, meron tayong mga makikita o maririnig na mga balita na napakaganda. No? It attracts us. Pero siyempre, wala nang ibang dadaig pa sa good news na dala ng Panginoon. Amen? Si Jesus Christ ang totoong good news sa atin. His words are good news to us. Halimbawa, meron ba tayong natanggap na ganito sa inyong mga mobile phone? Diba? Meron ba? Nabiktima nito? Your mobile number 09 blah 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 have just won, wow, 800,000 pesos. Just click the link below to see details. Meron na bang nabiktima ng ganyan? May nakatanggap na ba ng ganyan? Ako, isa na dyan. Pero hindi ko po kinlik yung link. Kayo ba, kinlik niyo yung link? May nagsabi ng oo? Meron ba? No? Alam niyo po, mag-iingat tayo sa mga ganyan, no? Lalong-lalo na pag hindi naman natin kilala yung number na nag-text sa atin, no? Or nag-send ng messenger. No? It really attracts us, no? It's very attractive. Nga naman, ano? Na nanalo ka ng 800,000. Paano kung may mga problema ka ngayon sa pera? Di ba? Sabi mo siguro, wow, solusyon na to. No? Blessing na to ni Lord. Wow, no? Pero paano kung hindi? What if ganito nangyari sa'yo? Na-hack ang account ko. Meron na bang nangyari sa inyong ganyan? No? Ako, hindi naman sa akin nangyari, pero meron akong mga narinig na dahil lang na-click yung account ay na-hack po yung GCash account. No? Na-hack at nakuha yung laman ng GCash niya. Ako, kahit na ako mag-click dyan, wala silang makukuha sa GCash ko, walang laman. No? Just enough for Shopee. Yan. So, alam niyo po, meron din kaming relative, no, na victim ng hacker, no? It's sad na yung account niya ay ginamit para manghingi ng pera sa mga ka-close niya, no? Sa mga friend niya sa FB, no? Even relatives. Kaya nga nagulat kami noong nag-chat sa amin bigla, ako isa doon. No? Nagugulat ako na nanghihiram ng pera. Pero sabi ko, wala ito sa bokabularyo niyang manghiram ng pera. Dahil marami pa siyang pera sa akin. No? Kaya lang, we found out na yun palang Facebook account niya ay na-hack. No? At yun, ibinlock na namin siya. Kasi hindi naman pala siya yun, no? Bakit ko sinasabi ito? Marami kasing kapamaraanan ang kaaway para tayo ay i-deceive. No? Yung deception ng devil. Maraming tao minsan na ginagamit ang dyablo para tayo ay linlangin. Saan? Sa pamamagitan ng mga attractive na mga bagay na hindi natin kayang tanggihan. No? Especially kung napakaganda ng nakikita natin. Or maganda yung naririnig natin. Or maganda yung offer sa atin. No? Lalo na kung sa tingin mo, ito yata na ang magiging solusyon sa problema ko. Wow. No? So, our title for today will be based on this book
no? Matthew 4:11 or 1 to 11. This is when Jesus was led by the Holy Spirit in the wilderness. And during his 40 days of fasting, Satan came, no? At diyan ay sinubukan ni Satanas na tuksuhin ang ating Panginoong Jesus, to deceive him, to offer him beautiful things, no? To attract Jesus Christ, to trap Jesus Christ. Yan ang ginawa ni Satan. And this is a true story coming from the Bible na ating mababasa ngayong araw na to. Marami tayong mapapag-aralan, mapupulot na aral, no? And iyan po, ano? Mababasa po natin yan sa Matthew 4, chapter 4, verse 1 to chapter 4, verse 1 muna, no? Umpisahan po natin yan dyan. Then Jesus was led by the Holy Spirit, into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, then tell these stones to become bread." Now, you see, nung si Jesus Christ ay nagpa-fasting dito sa wilderness, no? Siyempre siya ay nasa katawang tao, no? Sa katulad natin as human, no? Remember, Jesus Christ is 100% God and he is also 100% man. At doon sa katawan niyang pagkatao, nararamdaman din niya kung ano yung nararamdaman ng isang normal na taong katulad natin. Kung siya ay nagpa-fasting, nagugutom siya, no? Nauuhaw. Nasa wilderness, walang kasama, walang kahit na ano doon. So, itong tempter, which is Satan, no, came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." No, yung bato na naandun sa lupa, sinabi ni Satanas kay Jesus, "Gawin mo itong tinapay kung ikaw nga ang anak ng Diyos." And we know that Satan already know that Jesus Christ is the Son of God. Pero sinasabi pa rin niya na, sige nga, di ba nagugutom ka? Gawin mo nga tinapay itong baton to. And it will satisfy your flesh, no? Yung gutom mo, maiibsan. Pero alam niyo po, napakatalinong sagot ni Jesus sa kanya. Jesus answered him, "It is written, man shall not live by bread alone, or on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." No? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Amen? So, nablangko si Satan, no? Barado siya. Hindi umubra yung kanyang strategy kay Jesus Christ na gusto niyang tuksuhin si Jesus Christ upang si Jesus Christ ay mag-fail, no? Ang failure dito sa pagkakataong ito is si Satan dahil sinagot siya ni Jesus, no? Nataliwas doon sa ino-offer ni Satanas sa kanya. And hindi pa rin tumigil si Satan sa pangalawang pagkakataon. Sabi ni Satan, "The devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God," he said, "throw yourself down. For it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." No? Binibigay ngayon ni Satan dito yung challenge kay Jesus Christ. Sabi niya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, sige nga, nandito tayo sa tuktok, no, ng templo, tumalon ka dyan. At sinasabi na ikaw ay ililigtas ng mga anghel, hindi man lang sasayad ang iyong paa dyan sa mga batong yan. Maliligtas ka. Now, sinusubukan dito ni Satan kung susunod nga ba si Jesus sa kanya. Dahil alam ni Satan na mayroon ngang kapangyarihan si Jesus.
At gagamitin nga ba ni Jesus yung kanyang kapangyarihan yun? Susunod nga ba si Jesus sa kanya, sa diablong ito? Ano po ang sagot ni Jesus sa kanya? Very wise answer. Jesus answered him, "It is also written." Napakaganda, no? Kina-challenge, ginamit ni Satan ang word of God. No? In the scripture din nanggaling na sinabi ni Satan doon na tumalon ka, hindi ka pababayaan ng mga anghel mo. Ililigtas ka. Pero sabi ni Jesus, it is also written, "Do not put the Lord your God into test." Nasusulat din naman, no? Na hindi mo dapat subukan ang iyong Panginoon Diyos. No? Hindi natin dapat sinusubok ang Diyos. So iyon ang matalinong sagot ni Jesus. At sa pangatlong pagkakataon, hindi pa rin tumigil si Satan. Ang sabi ni Satan, "Again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." Grabe, no? Si Satan. Pinakita kay Jesus sa pagkakataong ito, pinakita niya ang kagandahan ng mundo, pinakita niya yung mga kaharian, yung kayamanan, yung kapangyarihan. Sabi ni Satan, nagmagaling siya. Sabi niya, "Bibigay ko yan lahat sa iyo. Pero, luluhod ka sa akin, sasambahin mo ako." Ganyan niya. Hinahamon si Jesus at ang sabi ni Jesus, Jesus said to him, "Away from me! Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." No? Tahasang sinagot ni Jesus, "Lumayas ka, Satanas." Then the devil left him, and the angels came and attended him. Lumayas ang diablo, iniwan si Jesus, at nagdatingan ang mga anghel kay Jesus. Now, ang title po ng sermon natin for today is Resisting the Enemy's Strategy. Resisting the Enemy's Strategy. Sandali po tayong manalangin. Purihin ka, aming Panginoon Diyos. Purihin ka, dakila ka, O Diyos. Salamat, O Diyos. Salamat sa isa na namang araw na ito, Panginoon, na iyong nilikha. Salamat dinala mo kami sa lugar na ito to listen and witness your message for all of us. Alam namin, Panginoon, na mayroon kang ginagawa, Panginoon, sa mga sandaling ito. Right now, Panginoon, yung presensya mo ay nandito kasama namin inside this place. And Lord, we know and believe that your Holy Spirit is moving. And your words have power to touch our lives, to change, to transform us, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil meron kang himala na namang gagawin sa mga oras na to, sa sandaling ito. Thank you, God, for blessing your people. And bless your words, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay pagpalain mo yung mga salita. Ikaw ang makita at mahayag. Gamitin mo lamang ako as your instrument to send your message to all of us. Tinataas ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin. And this we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Our title is Resisting the Enemy's Strategy. Ang diablo ay mayroong mga kapamaraanan. Meron siyang mga strategy. No? Meron siyang mga tactics para ang mga tao o ang mga anak, lalong-lalo na ang mga anak ng Panginoon, ang anak ng Diyos, ay sirain niya, ay ilayo niya sa Diyos. Dahil alam ng diablo na ang mga sumusunod at naniniwala kay Jesus ay mayroong kaligtasan. Amen? And the devil does not want that. Ayaw na ayaw niya. Alam niyo ba,
Sa mga sandaling ito, kung meron mang galit na galit sa gawaing ito, walang iba kundi si Satanas. Naniniwala ba kayo na ang dyablo sa buhay natin ay nagbabantay palagi? Do you believe that? Kahit saan tayo magpunta, ano man ang ating ginagawa, kahit tayo natutulog, ang dyablo paali-aligid yan. Naghahanap siya ng somebody, ng someone na kanyang bibiktimahin. You see that story, even Jesus Christ, the Son of God, gusto niyang biktimahin. Kaya wag nating sasabihin, Pastor, ako naman ay Christian. Ako naman ay nabaptize. Ako naman ay nag-church. Ako ay active sa church. At naniniwala ako sa Panginoon. Pero wag nating sabihin na wala na ang dyablo sa paligid mo. Paborito tayong pulutan ng dyablo. Tandaan niyo yan. No? Dahil he hates Christians. He hates Christians. Ayaw niya. No? Alam niyo ba sa Biblia, sinasabi nga dyan sa 1 Peter 5, chapter 5, be alert. Sa atin yan sinasabi, be alert of sober mind, your enemy. Sino yung enemy? The devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. And resist him. Sinasabi, resist him. Sabihin nga natin lahat yan, resist him. No? Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Sabi dyan ulit, the devil is like a roaring lion looking for someone to devour. That someone could be you, could be me, could be all of us. No? Tayo yung hinahanap. Tayo yung hinahunting ni Satan. That someone could be us. Tayo yun. At nasaan kaya tayo anong kalagayan kaya natin doon sa pagkakataon na aasintahin tayo ni Satanas. No? Baka naandun tayo sa kahinaan natin. And just like Jesus Christ when He was in the wilderness, sa flesh, sa human flesh ni Jesus Christ, mahina siya noon. Gutom siya. Nasa wilderness siya. Nasa kawalan siya. No? Nasa ilang na lugar. Pwedeng tayo ay nasa wilderness din. Amen? Pwedeng sa mga sandaling ito, tayo ay nasa wilderness, tayo ay nahihirapan, tayo ay nandun sa kahinaan natin. At maaring katulad ni Jesus Christ, dadating din si Satan sa atin to tempt us. Sasamantalahin ng kaaway ang kahinaan natin, kapatid. Dahil meron tayong lahat na kahinaan. Tama po ba? Amen? Mamaya makikita natin kung ano yung ginagamit kadalasan ng dyablo na kahinaan ng tao para tayo ay silain. Para tayo itrap. Huh? Sinabi dyan na resist him standing firm in faith. Kailangan matibay ang ating pananampalataya sa Diyos because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Alam niyo ba na tayo yung sinasabi diyang family of believers? Are you believers? So tayo ay nasa isang pamilya ng Panginoong Hesus. Amen? At hindi lang tayo, no, napakaraming believers ang dumadanas ng katulad nito. No? This kind of suffering where the devil is always tempting this family of believers, and that is us. Tayo yun. Tayo po yun. No? At dahil naniniwala tayo na si Jesus Christ ay dadating muli. No?
We believe that we are on the last days. And Jesus Christ is coming soon. No? Magbabalik si Jesus. At tayo bilang mga Kristiyano, wala tayong aaksayahing panahon. Tama po ba? Amen? We will always follow and obey God's word dahil alam natin na sa pagbabalik ni Jesus, tayo ay sasama niya sa kanyang langit, sa langit. Amen? At kung tayo man ay mamamatay, alam naman natin na maikli lang ang ating buhay, wala tayong aaksayahing panahon. Amen? Now, si Satan, wala ding inaaksayang panahon. No? Ano ang ginagawa ni Satanas? How does Satan spend his days? No? How does Satan spend his days knowing he has no time to lose? Wala ring aaksayahing oras. Ang kalaban, no? Wala siyang aaksayahing sandali. Ibig sabihin, nakabantay talaga siya sa atin 24/7, daig pa niya ang 7-Eleven. No? Nakatutok siya sa atin. Meron siyang maliit na makitang puwang. Oops, teka muna. Tamang-tama ito. Desperado ngayon si kapatid. Oh, kapatid. Desperado ngayon itong anak ng Diyos na ito. Pagkakataon ko na to. Papasukan ko ang isip nito. Sisirain ko to. No? Ano ang mga gagawin ni Satan? Sinabi ko kanina na meron siyang mga strategies. Maraming strategy. Maraming diskarte. Maraming paraan si Satan para ang mga tao na tulad natin ay sirain niya. And today, meron lamang akong 4 na ipapakitang halimbawa ng kanyang mga strategy. Number 1, temptation. Let us shout temptation. Temptation. Kasi po hindi tayo exempted sa temptation. Remember, si Jesus Christ, inattempt ni devil ng temptation. Ang temptation, wag nating sabihin pag tayo ay tinempt, tayo ay nagkasala na. No? Jesus Christ was also tempted by the devil, by Satan. Pero hindi po siya nagkasala. Magiging kasalanan niyang temptation kung tayo ay nagpadaig sa temptation. Do you get what I mean? No? Kung tayo ay nagpadala sa tukso, naniwala tayo sa tukso, then we're trapped. At doon po tayo nagkaroon na ng kasalanan. But, kung nalalabanan natin ang temptasyon, dumating man siya, huwag kayong mag-alala, hindi tayo nagkasala doon. Amen? Now, ano yung mga temptation? Satan tempts us, tayo, to act on addictive urges and to entertain selfishness and greed. Ipapakita ni Satanas sa atin, no? I-attract na tayo dun sa mga bagay na maganda, na mahirap nating tanggihan, na mahirap nating iwasan, na mahirap nating alisin. No? Yan ang mga gagamitin niya to tempt us. Number 1, no? But let us read this verse. Satan uses these things to tempt man. Ito yung mga bagay, pangunahing mga bagay na ginagamit niya para tayo ay i-tempt. Number 1, career and money. Career and money. Now, baka sabihin natin, bakit palagi na lang yan naririnig ko sa mga sermon, no? Yung pera. Masama ba pera? Ikaw ba, pastor, hindi mo kailangan ng pera? Siyempre, kailangan ko ng pera. No? Wala naman sa ating hindi kailangan ng pera eh. Ang sabi po sa sulat sa Bible, excuse me, hindi po masama, hindi po evil ang pera. The love for the money is the root of all evil. Yung sobrang pagmamahal sa pera, yan ang nagiging cause ng kasamaan, ng kasalanan. Amen? But not the money itself. Dahil ang money, kung
Hindi ka magpapakontrol sa money, ikaw ang magkokontrol sa money. Malaking blessing yan. Dahil ang pera o ang karir ay pagpapala sa'yo. Amen? Blessing yan from God. No? I remember nung nag-preach si Pastora Tess dito, no? Ang ating trabaho o ang ating mga pinagkakakitaan ng pera financially is blessing from the Lord. Amen? Dati, wala kang trabaho, nananalangin ka sa Lord, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Naghihirap na ako. Binless ka ni Lord. Binless ka. Nung binless ka ni Lord ng trabaho, tuwan-tuwa ka naman. Amen? Ngayon, pero hindi ka satisfied. Kasi sabi mo, parang maliit naman yung sweldo ko. Parang hindi ko pa rin mabili yung gusto ko. So, nag-assume ka na naman ng paano na naman na kaya ako kikita pa ng pera. Sabi ni Lord, binigyan na kita ng trabaho, enough yan. No? Kung magkulang man yan, ako ang bahalang mag-provide ng kailangan mo. No? Pero dahil nga nagiging greed ka na, no? Hindi ka pa rin na-satisfy. Gusto mo pa rin kumita ng pera. No? Hindi masamang kumita ng pera, pero kung minsan, sumosobra na, no? Kaya minsan nauubos na yung panahon mo, no? Saan? Sa sarili mo. Napapabayaan mo na. Ang health mo, napapabayaan mo na dahil dati nagtatrabaho ka lang 5 days a week, ngayon 7 days a week na. Dati nagtatrabaho ka ng 8 a.m. to 5 p.m. lang, ngayon nagtatrabaho ka 8 a.m. to 8 p.m., minsan hanggang 10 o'clock pa. No? Ang sabi ng Diyos, ang ating katawan ay templo ng banal na spirito. Kaya dapat mahalin mo ang iyong katawan kung naniniwala kang your body is the temple of the Holy Spirit. Kaya lang minsan inaabuso na natin. Bakit? Kasi gusto natin kumita ng pera. No? Ubusin mo lahat ng lakas mo, panahon. Minsan wala ka ng panahon para mag-devotion sa Lord. Dahil sabi mo, wala akong aksayahing oras. Kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong kumita ng malaki. Malaki ang pangangailangan ko. Di ba? Kaya kung minsan kahit na araw na para sa Diyos, naaagaw pa rin ng karir mo, ng trabaho mo, ng negosyo. No? Kaya minsan, oras na para kay Lord, hindi pa rin. No? Kaya nga kung minsan, kahit nagaling ka sa trabaho, pag uwi mo ng bahay, ang gusto ng Panginoon, magpahinga ka naman, anak, para bukas may lakas ka ulit, kaya lang gagawin mo, pagdating mo ng bahay, bubuksan mo laptop mo, magtatrabaho ka pa rin. No? Hindi ka na matutulog. No? At kung minsan, ito po, pakinggan po natin ito, alam ko maraming makaka-relate dito. Naniniwala ba kayo na ang pera kadalasan nagiging sanhi ng pagkakaaway-away ng pamilya? Amen? Amen. Minsan, yung pera na yan, nagiging dahilan para masira ang relasyon ng magkakapatid, magulang sa anak, mag-asawa, magkaibigan. Di ba? Sometimes, no matter how long na kayong magkaibigan, pero pagdating sa pera, nasisira ang magiging pagkakaibigan ng magkaibigan. Amen? Minsan sasabihin mo, no kung kaibigan ko siya. No? Kasi, mas na pinagpahalagahan mo na ngayon yung pera kaysa dun sa relationship ninyo. Amen? Minsan yan ang nagiging dahilan para umalis ka sa church. Kasi minsan kahit na sa church nangyayari po yung ganyan. No? Na hindi dapat mai-involve ang pera. Pero kung minsan kapag pera ang pinag-uusapan dyan po, nagkakawatak-watak kahit magkakapatiran. Tama po ba? No? And that's how the devil works. No? Yung career, ginagamit para maubusan ka ng panahon sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Yung pera,
ginagamit para ma-attract ka ng ma-attract. At kung minsan, ikaw na ang nakokontrol ng pera, imbis na ikaw ang kumukontrol sa pera. Amen? Nagiging alipin ka na ng pera, dapat ang alipin mo ay pera. Hindi ikaw ang magiging alipin ng pera. Amen? Kasi pagka ikaw na ang naging alipin ng pera, that's idolatry. No? Sinasamba mo na yung pera, hindi na si Lord. Remember, kung babalikan mo yung dati mong buhay, hiniling mo lang sa Lord yan. Binless ka ni Lord. Wow! That's how good God is to you. Binless ka ng trabaho, binless ka ng karir, binless ka ng negosyo, binless ka ng pera, pero yung blesser mo, nakalimutan mo na. Naubusan ka na ng panahon para sa nag-bless sa'yo. Amen po ba? No? That's reality. Pasensya na kayo kung palagi nating naririnig ito, pero siguro somehow ang Diyos ay gusto natin palagi-lagi itong marinig for Him to always remind us. Amen? Dahil tayo ay nabubuhay sa mundo, nasa material world tayo, talagang yan, pera, trabaho, career, ang numero unong ginagamit ni Satan para tayo ay i-deceive. Para sirain yung magandang relationship ng family, ng couple, ng magkapatid, ng magkaibigan, ng magkapatiran sa church. No? Masakit, pero yan po ay totoo. Amen? Yan po ay totoong nangyayari. Sana ang career at money ay magamit po natin sa mabuti at we will always acknowledge that lahat ng bagay na ito ay galing sa Panginoon Diyos. Amen? Hindi ito para maglayo sa atin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. That's number 1. Pangalawang ginagamit niya, lust and vices. Pag ikaw nagkapera, kaya mong magbisyo. No? Alam niyo po, living testimony, I myself was a victim of vices. Nung aking kabataan, inaalmusal ko po ang Red Horse. Hindi kape. No? Manginginom, naninigarilyo. No? At salamat sa Panginoon, naitigil ko po yung mga ganong bisyo. Alam niyo po, kapag tayo ay nagpadala sa bisyo, buhay po natin ang ating sinasayang. No? Especially, sana nakikinig ang mga kabataan. No? Kapag ikaw ang nag-vices, nag-inuman kayo, lalo na kung kasama mo babae at ikaw ay lalaki, pwede na rin pong mapunta yan sa lust. At doon po ay sisirain ang buhay ninyo. Many relationship was broken because of vices and lust. No? Many young generations was broken, no? Was destroyed because of vices. Maraming magsasabi, marami ka bang problema? Sabi ng tropa mo. Alika, sandali lang yan, mawawalan ka ng problema. Sige nga, mag-take ka nito. Shabu lang ang katapat niyan. No? Malilimutan mo yung problema mo para kang nasa alapaap. Wow. Tapos, naging addict na. Nasira na ang buhay. No? Pagdating ng nagre-raid, huli ka. Ano pa ang future mo ngayon? Di ba? Marami pong kabataang nagkaganon. At sana lang wag na itong mauulit, no? Sa iba pa. At sana yung mga naging victim nito ay ma-transform din at mabago ang kanilang buhay. We pray that, no? And the last, syempre, tayo ay nasa kahinaan ng
physical na pangangatawan, no? Yung luho ng katawan, yung hilig ng laman, no? Maraming pamilya, no? Kairami ng winasak na tahanan, di ba? Totoo po 'yun, no? So, yan ay maganda sa paningin natin bilang tao. Sometimes hindi tayo marunong mag-isip. Pagka tayo ay na-attract agad, tayo ay agad-agad sumusunggab, no? Hindi natin alam without us knowing that ito ay isang trap pala ng dyablo para sirain tayo. Maganda ang plano ng Diyos, pero hindi natin pinansin yun. Dahil ang gusto natin ay self-satisfaction. Amen? And thirdly, authority. Bakit kaya authority? Hindi ako against sa baga nasa posisyon. I am not against on those people who are leaders, no? On their positions, authority. Bakit sinabi na yan? Isa yan sa ginagamit ni Satanas para ikaw ay mahuli sa trap niya. Kapag ang isang nasa posisyon ay nagpakontrol sa dyablo, ilalagay niya sa ulo niya, sa utak niya, yung kanyang otoridad. No? I am in control of everything. Di ba? Ako ang otoridad dito, sumunod ka sa akin. Kung minsan nagagamit, nabibiktima yung mga na-under sa kanya. Di ba? No? Hindi ako against, inuulit ko, hindi ako against sa mga nasa posisyon. Pero alam nyo ba, di ba, marami ngayon, no? Sino ba dito mga pulis? Wala naman, no? Pero alam ko na ang pulis, maraming pulis ay mabubuti at yan po ay ating tagapagtanggol. Pero kung minsan yung iba, no, na nasa authority, kung minsan siya pa yung opisyal, siya pa yung nagpoprotekta doon sa mga sindikato. Tama po ba? No? Inilalagay nila kasi yung otoridad nila. Ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan to control, no? Para sa kanilang kapakinabangan at hindi pakinabang ng iba. Even pastors. Naniniwala ba kayo? Even pastors, meron pastor na ginamit ang kanyang pagiging senior pastor, ginamit ang kanyang pagiging founder ng isang religion, no? Para mangbiktima ng kanyang mga miyembro. Para mangbiktima ng kabataan. No? Dahil sinasabi niyang ako ang otoridad dito. Sinabi niya na ako ay appointed son of God. Wow. Appointed son of God ka, bakit ka nakakulong ngayon? Di ba? Nambibiktima, susunod ka sa akin, ha? I am your leader. I am the appointed son of God. Sige, mag-devotion tayo. Pasok ka dun sa kwarto ko. Dun tayong dalawa. Di ba? Alam niyo yan. No? Nambibiktima dahil ginamit niya kanyang authority na memera sa mga miyembro. Kaya siya naging bilyonaryo. Di ba? So, ito ay lang sa mga ginagamit ni Satanas to tempt us. To tempt us. Let's see Jesus. Jesus used two defensive, no? 2 steps defensive technique, no? Meron siyang two-step defensive technique. First, he ordered Satan to leave. And second, he quoted scripture. No? Sabi niya, Jesus said to him, "Away from me, Satan. Away from me, lumayas ka. Dahil nasusulat, ang sasambahin mo lamang ay ang Panginoon Diyos at siya lamang ang aking paglilingkuran." That's how powerful his defensive technique. At yan ang gusto rin ng Diyos sa ating gawin natin. Once tayo ay tinetempt ng kaaway. No? We will use scripture and we will say that Satan get away from me. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, ng otoridad para magpalayas ng dyablo. Amen? Because Jesus is with us. Amen? And if God is for us, who can be against us?
Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos. Lies and deception. Ang diablo, wala yang sinabing tama. Wala yang sinabing totoo. He always deceive us, no? Sinungaling. The devil has been called the great deceiver. He attempts to counterfeit every true principle the Lord presents. No? Dinadaya niya tayo. Dinadaya tayo ng diablo para tayo ay biktimahin. No? Tingnan niyo to. Tingnan niyo yan. Satan wants to confuse us. Paano na tayo kino-confuse? Paano na tayo nililito? He shows us only what is beautiful and not the ugly side. He wants us to fall into his trap. No? Walang ipapakita ang diablo sa atin na pangit. Bakit kamo? Hindi naman tayo maa-attract kung pangit. Tama ba? Siyempre, ang ipapakita niya sa atin yung beautiful, yung maganda. Kaya nga sinasabi dyan, He is showing us only what is beautiful. Yung maganda, yung kaakit-akit, yung kaaya-aya. Tingnan mo yung katabi mo kung maganda yan. Maganda yan, pero hindi yan fake. No? Totoo yan. Dahil ang anak ng Diyos ay maganda. Amen? Hallelujah. Yung misis ko, maganda yan, totoong maganda yan. Hindi yan artificial. Hallelujah. No? Walang pangit na ginawa si Lord. Amen? Pag may nagsabi sa yung pangit ka, sabihin mo, hindi ako pangit, maganda ako. Dahil kawangis ko si Lord. Amen? Sabi ni Lord yun eh. Diba? Liklahin natin sila ng kawangis natin. Wow. Eh, siyempre, pangit ba si Lord? Siyempre, maganda ang lahat ng anak ng Diyos. Amen? Now, pero si Satan, magpapakita din niya ng maganda. Para tayo itrap. Para tayo biktimahin. Pero, ang Diyos, but the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. Sinabi po yan sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 3. No? The Lord is faithful. Tapat ang Diyos at Siya ang magbibigay sa atin ng lakas. Poprotektahan niya tayo laban sa diablo, sa kaaway. Amen? Hallelujah. And now, sabi po dyan sa Matthew 7, watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly, they are ferocious wolves. Marami po kasing nagbabait-baitan. Maraming nagpapakita sa iyo ng mabuti. Yun pala, mayroong hidden agenda sa iyo. No? Marami pong ganyan na nagpipretend na sila ay banal, sila ay makadiyos. Pero yun pala, ikaw ay pagsasamantalahan lang. Yung pagtitiwala mo, no? Bibiktimahin ka at mahuhulog ka sa kanyang trap. Sabi po sa John 8:44, for you are the children of your father, the devil. Ito po ay sinabi ni Jesus Christ doon sa mga panahon na yun ng Pharisees, no? Na nagpipretend sila na sila ay a man of God, na alam nila ang batas ng Diyos, no? Na sila ay holy. Pero sabi ni Jesus Christ, you are the children of your father, the devil, and you love to do evil things that he does. He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth because there is no truth in him. Wala pong katotohanan sa diablo. When he lies, it is consistent with his character. Ganun na talaga si Satan. Lagi siyang nagdi-deny, lagi siyang naglalay, no? For he is a liar and the father of lies. So, kung di-describe natin si Satan, one word, liar. Walang sinabing totoo si Satan. Thirdly, contention, pagtatalo o alitan. Andyan yung hate, quarrel, argument.
No? Alam niyo po, may isa akong narinig na kwento. No? Yung mag-asawa, na sweet, nag-away dahil lang sa sapatos. Sapatos. Kasi yung wife ay napakasipag maglinis ng bahay. Malinis. Tapos yung asawa niya dumating galing trabaho, sabi, hop, yung sapatos mo, barin mo. Huwag mo pasok yan. Sabi nga, malinis dito. Ikaw doon ka sa labas, ako linis ng linis dito, papasok mo sapatos mo. Ngayon sabi, nagalit yung asawa. Sabi, bakit ako lang ang sinasaway mo? Bakit pag magdadating bisita dito, putik na putik yung sapatos? Sabi mo, okay lang yan. Huwag mo na hubarin. Pasok mo na. Walang problema. O di ngayon, nagtalo sila. Bakit ako naglilinis dito? Bakit nga yung ganun? Pag may bisita ka, papapasukin mo yung sapatos kahit puro putik. Tapos ako nagtatrabaho dito, yung sapatos ko, papasok ko, ayaw mo. Ayan na, nagtalo na. Nagkagulo na, simpleng bagay. No? At meron din, mag-ama naman. Ang tatay nasa banyo, sabi ng anak, tay, papasok na ako yung baon ko. Hindi niya naririnig kasi nasa banyo. Ano? Sabi mo, papasok na ako yung baon ko. Ano nga, hindi ka marinig. Ang bingi-bingi mo naman, tay eh. Ang bingi-bingi mo, sinabi ko, akin na yung baon ko, papasok ako. Di ba? So, sabi ng tatay, tatanda ka rin, mabibingi ka rin. Tapos nagkagulo na sila. Away. Alam niyo, habang tayo ay nag-aaway, nagkakagulo, no? Merong isang tawa naman ng tawa. Galit na galit ka na. No, umiiyak ka na sa sobrang galit, pero merong halakhak ng halakhak. Satan is the father of contention, heated argument. He delights in seeing good people argue. He delights. Natutuwa siya. Tuwang-tuwa. Sige pa, mag-away pa kayo dyan. Sige. No? Sweet na sweet kayo, ha? Eto ako. Sisirain ko relationship ninyo. Tama? Tawa siya ng tawa. Kaya, kapag ikaw ay merong kagalit, hindi siya talaga yung kaaway mo. Merong namamagitan dyan. Tama po ba? No? Kaya kung tayo ay merong makakagalit sa ating bahay, sa ating workplace, sa church, no? Tandaan po natin, merong namamagitan dyan. Hindi siya ang kaaway mo si Satanas. Amen? At wag nating hayaang matuwa si Satan. Ang dapat nating gawin, gustuhin natin, matuwa si Lord. Amen? Matuwa si Lord, hindi si Satan. Dahil pag tayo nag-away-away, nagkagalit, kasi ang gusto ni Lord, peace. Tama po ba? Ang gusto ng Panginoon, kapayapaan, katahimikan, pagmamahalan. Nagkagulo kayo. Sa tingin niyo, napiplease niyo si Lord, no? Hindi, di ba? Umiiyak si Lord. Pero ang pinapasaya natin si Satanas. Tuwang-tuwa siya sa ginagawa natin. No? Pag sinabi niya, sige, magpatayan kayo para pag namatay kayo, sa akin kayong lahat. Di ba? Kasi namatay kayo nang nasa ganung kalalagayan. No? Pero ang gusto ng Panginoon, kapayapaan. Amen? Gusto ni Jesus Christ, I leave you peace. Amen? And peace I will give you. Yan po ang sinasabi ni Lord. So, number 4. Dito muna po tayo. Basahin muna natin itong verse na to. Don't have anything to do with foolish and stupid arguments. Because you know, they produce quarrels. Sa Tagalog po, iwasan mo ang mga walang kuwentang pagtatalo at kalokohan lamang dahil alam mong hahantong lang ito sa alitan. Biblical po. No? Sinasabi po dyan na talagang iwasan natin yung mga walang kwentang pagtatalo. Kung minsan maliit na bagay Maliit na bagay, no? Lumalaki. Tama po ba? Yung posporong maliit na yun, it can cause fire. Tama ba? Pwede yung maliit na simpleng apoy na yan magdudulot ng napakalaking sunog. At yun po ang nangyayari kapag tayo ay konting bagay ay hindi natin napalampas. Tama po ba? Amen? Yan. So, when there is contention in your home, sa bahay natin, or in your workplace, immediately stop. Sabihin natin, stop.
Immediately stop whatever you are doing and seek to make peace. Sabi po dyan, it doesn't matter who started it. Alam niyo po kaya minsan lumalaki ang gulo kasi sinasabi natin, hindi naman ako nagsimula ng kasalanan eh. Hindi naman ako nag-umpisa niyan eh. Siya, bakit ako susuko sa kanya? Di ba? Siya ang nag-umpisa niyan. So sabi po dito, it doesn't matter who started it. For the sake of kapayapaan, no? It doesn't matter kung ikaw ba o siya ang nag-umpisa ng gulo. Amen? Yan. Number 4, last, discouragement. Discouragement. No? This is the focus of Satan's massive various strategies to discourage us through disbelief in God's promises. Discouragement. Meron kang inaasahan, sinasabi ni Satan sa iyo, wala na yan. Wala nang pag-asa. Hindi ka nagagaling dyan sa sakit mo. Hindi mo na bababayaran yung utang mo pagkalaki-laki na yan. Hindi ka na magkakatrabaho, alam mo ba? Ganyan po mang discourage si Satan. Hindi na kayo magkakaayos na mag-asawa. Hindi na kayo magkakaayos na mag-ina. No? Discouragement. So habang ikaw naman ay nandun sa problema mo, no, na palagi mong iniisip yung problema mo, humihina na ngayon ang pananampalataya mo sa Lord, nadi-discourage ka na. Dahil yan ang gusto ni Satan. No? Sige na, bumigay ka na, umalis ka na dyan sa church na yan. Diba? Kasi hindi ka naman dyan pinapansin. Wow. Diba? No? Wala mangyayari sa iyo dyan. Yan ang ginagawa ni Satan sa atin. Pero kabaliktaran po ng gusto ni Lord. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Hallelujah. Baliktad na baliktad. No? Si Satan gusto ma-discourage ka. Ang Lord gusto magkaroon ka ng hope. Amen? Kahit na anong desperate ka pa, ang gusto ng Panginoon, encouragement para sa atin. Hallelujah. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Sabi po ni Lord, do not be afraid. Do not be discouraged. Kung si Satan gusto tayo i-discourage, mawalan ng hope, mawalan ng pag-asa, ang gusto ng Panginoon, do not be afraid. Do not be discouraged. O, diba? Napakabuti ng Diyos sa atin. Ang gusto niya, tayo ay wag matakot, wag tayong madi-discourage. Keep on going. Go forward. Whatever it is that makes you discouraged, surrender it to God. Amen? He loves you so much and He knows what's best for you. Naniniwala ba tayong alam ng Diyos ang kailangan natin? Ang mabuti para sa atin? Amen. That will keep you encouraged. He knows what's best for you. No? Kung alam mo yung mabuti para sa iyo, mas lalo na si Lord. Alam ng Panginoon kung ano ang mas mabuti para sa mga mahal niyang mga anak na katulad mo. Kapatid. And that will keep you encouraged. Diba? Pag alam mo na alam ng Diyos yan, hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan, that is encouragement. The thief comes only to steal, to kill, and destroy. Pero si Jesus Christ, I have come that they may have life and have it to the full. Diba? Ang gusto ni Satan, kill, steal, destroy. He will steal your happiness, kill your spiritual life, destroy your future. But the good news is, Jesus, He will save you. He will save you. Hallelujah. Purihin natin ng Diyos. Hallelujah. He will save you. James 4:7-8, submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Come! Sabihin natin lahat, come!
Come near to God, and He will come near to you. Gusto niyo ba malapit ang Diyos sa atin? Then we should come near to God. No? Submit. Ilapit natin ang sarili natin. Isuko natin ang buhay natin sa may likha sa atin. Dahil ang buhay naman natin ay sa Diyos to. No? Surrender ourselves to God, then we can resist the devil. Kapag ka nasa Diyos tayo, walang makakalapit sa ating kaaway. Amen? Hindi niya tayong kayang sirain. Hindi niya tayo kayang ilayo sa Diyos. No one can snatch us from the hands of God. Amen? Hallelujah. At kung tayo ay lalapit sa Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, habang tayo ay nagbabasa ng Biblia, habang tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos, palapit tayo ng palapit sa Panginoon. At kung tayo'y lumalapit sa Diyos, ang Diyos naman, sinasalubong tayo, palapit din siya ng palapit sa atin. Amen? Nagsasalubong tayo ni Lord. Lumalapit ka kay Lord, lumalapit din siya sa iyo. Wow, how sweet. How sweet it is. Di ba? Hallelujah. Yun ang napakagaan sa loob, no? Napakasarap isipin na kahit na ano pang gawin ng kaaway sa atin, kung ang Diyos ay malapit na malapit sa atin, hindi niya tayo kayang saktan. Resisting the enemy's strategy starts with surrendering our hearts to God. Amen? And standing firm in His Word. For in Him we find strength and victory. Victorious ka na, kapatid. Tagumpay ka na. Dahil sa Diyos, tagumpay ka. Tagumpay si Lord sa buhay natin. Amen. Hallelujah! Salamat sa salita ng Diyos. Pwede po ba tayong tumayo? Habang tayo ay umaawit, I encourage you to think of those times na kung minsan tayo ay pinanghihinaan ng pagtitiwala o pananampalataya sa Diyos. Think of those times na minsan pakiramdam natin tayo ay natetempt ni Satan. Those times na pinaghaharian tayo ng galit. Minsan tayo ay nawawalan na pala ng oras sa Diyos dahil sa sobrang libang natin sa mga blessing na tinatanggap natin. Pero you know what, kapatid, nauunawaan ka ng Panginoon. At ang gusto ng Diyos, tayo ay lumapit sa Kanya. And today, the Lord is inviting you to come near to Him. Ipakita natin na tayo ay sumusuko sa Kanya and we need Him. And by that, we welcome Him in this place. We welcome His Holy Spirit in this church. And if God is here, His Holy Spirit is here, miracle is happening. Naghihimala ang Diyos ngayon sa buhay mo. Amen? Hallelujah.